sakto, nakabili na ako ng teddy bear, nakabili na rin ako ng flowers, pati vase, binili ko na rin para hindi na rin siya mahirapan kung saan niya dadalhin. Saan niya ilalagay, di ba? Sigurado mapapatawad na ako na itong babae na to eh. Kailangan gawin ko lahat para ipabalik siya sa akin eh. Kaya lang, kakausapin ko na to. Babe! Baby! Baby! Baby, may dala akong flowers sa'yo, tsaka teddy bear, sorry na! Baby! Mag-usap naman tayo, baby! Ano ba? Bulang ka. Ayoko na nga, diba? Tapos na tayo. Sinabi ko na paulit-ulit. Break na tayo! Babe! Babe, mag-usap tayo! Babe! Hindi tayo pwede inagtagpo. Isisigaw ng pilit mga repa para mas malinaw ang pihit kada letra. So what's up sa inyo lahat? Ako nga pala si DJ Sky at sa video na to, sasabihin ko sa inyo ang ilang mga bagay na hindi mo dapat ginagawa tol kapag nag-break na kayo ng jowa mo. Para hindi mo makalimutan tol na maging isang mabuting tao kahit hindi niya to ipinakita sa'yo. Kung malabo sa mga nagbibingi hante, ngagit ang daliri ko ang siyang magsisilbing hante. Una, wag na wag kang magiging stalker. Wag na wag mong i-stalk yung ex mo. Alam mo kung bakit? Ito yung mga tipong naka-move on ka na. Akala mo lang naka-move on ka na, pero hindi pa. Kasi kapag nakita mo yung mga pictures niya, kung sino yung mga taong nakakasama niya, aminin mo, magsiselos at magsiselos ka. Dahil hindi ka pa okay. At alam nyo mga tol, kapag nag-e-stalk tayo ng mga ex natin, hindi lang yung pagmamahal, hindi lang yung feelings ang bumabalik sa atin. Hindi lang tong mga to, kundi pati lahat ng mga memories. Lahat ng mga memories na masasaya, lahat ng mga memories na mga galit, yung mga pagkakamali, bumabalik. Isa to sa mga rason kung bakit hindi ko sinasuggest na i-stalk mo yung ex mo. Para maiwasan mong maging masamang tao. At gumawa ng isang bagay na pagsisisihan mo. Number 2, wag na wag kang mamba-blackmail. Alam ko naman tol, diba? Alam natin lahat yan. Kapag meron kang karelasyon, nagpipicture kayo, nagbibideo kayo, di ba? Pag meron kayo netong mga to, mga private photos and private videos, wag mo tong gawing pang blackmail dun sa ex mo. Parang tipong, ikakalat ko tong mga pictures mo, ikakalat ko tong mga videos mo. Sige, wag mo akong balikan. Ikakalat ko to lahat. Ikakalat ko to lahat. Ito yung sinasabi ko tol, na wag mo tong gagawin dahil meron tayong batas na sextortion. Pwede kang makulong sa iniisip mo na gusto mong gawin, na masamang gusto mong gawin. Huwag mo itong gagawin para sa'yo din, sa kapakanan mo, tol. Okay? Kung meron ka man neto, delete mo na. Hayaan mo na yan. Okay? Nakalipas na yan. Kung pumayag man siya siguro na magpakuha sa'yo noon, isipin mo, ginawa niya yun kasi mahal ka niya. At nagawa niya yung isang bagay na to para sa kasiyahan mo. Hindi niya to ginawa para sa ikakasira niya. Alalahanin mo palagi na ginawa niya to dahil sinabi mo at gusto ka niyang mapasaya. Number 3, the destroyer. Alam niyo mga tol, itong mga destroyer na to, halos kapatid to ng mga blackmailer. Although hindi sila katulad ng mga blackmailer na may mga private photos, video, dahil ang ginagawa netong mga destroyer na to, inahack naman yung account ng ex nila. Alam mo kung bakit? Para manira. I-message yung mga kamag-anakan, mga malalayong kamag-anakan, mga kaibigan, mga malalapit na tao dun sa taong ex nila. At maliban sa paninira at panghahack na gagawin nila, gagawa to ng mga kwento na hindi totoo. Masiraan lang yung ex nila. Nakita mo kung gaano naging kasama ang isang tao kapag ang pagmamahal na nararamdaman ay hindi nasusuklian ng tama. Diba? Number 4 mga tol, ito yung mga taong tinatawag kong the killer instinct. Ito yung mga taong handang pumatay, handang manakit ng ibang tao para lang mabalik o magdusa din yung ex nila. Dahil hindi nila matanggap tol. Hindi nila matanggap na hiniwalayan sila ng taong mahal nila. Hindi ito natural sa kanila, pero nagagawa nila dahil sa pagmamahal nila dun sa ex nila. Number 5 mga tol, huwag kang bitter. Hindi ko talaga maisip mga tol kung bakit nila to ginagawa. Okay, kapag tinanong sila kung bakit sila naghiwalay ng ex nila,
Sinasabi nila lahat na mali dun sa ex nila. Sinasabi nila na niloko ko, sinaktan ako, hanap ng iba. Sinasabi nila lahat ng mga ikakasira ng ex nila. At ito yung gumugulo palagi sa isip ko, mga ton. Bakit mo kailangan siraan yung ex mo sa iba't ibang tao na nagtatanong sa'yo kung bakit kayo naghiwalay? Ano bang pakay mo? Na ipakita na ikaw tama? Na ikaw yung niloko? Ikaw yung nasaktan? Ikaw yung walang ginagawang mali at ikaw yung taong nagmahal at binigay lahat pero niloko ka lang? Ganun ba yon? Alam nyo mga tol, wag na wag nyong gagawin to. Wag na wag nyong gagawin na manira ng ibang tao, lalo na ng mga ex nyo. Alam nyo kung bakit? Lahat-lahat ng mga lalaki, lahat-lahat ng mga babae na makikita mo sa buong mundo, isa ka sa mga taong pinagbigyan niya ng panahon, ng oras, ng pagmamahal. Binigyan kanya ng oras para iparamdam mo sa kanya yung pagmamahal na meron ka para sa kanya. Siya, para sa'yo. Lahat tayo meron kanya-kanyang pagkakataon at oras na ibinibigay para patunayan yung mga sarili natin dito sa mga tao na to. At kung hindi nag-work, mga ginagawa mo para manatili siya sa'yo, hayaan mo. Diba? Hayaan mo siya. Kung hindi ikaw yung tao makakapagbigay ng satisfaction dun sa babae na yun, dun sa lalaki na yun, hayaan mo. Hayaan mo siya. Diba? Dadating at dadating ka sa punto na mahanap mo yung taong para sa'yo. Yung makukontento. Yung hindi nahanap ng iba. Kaya nga sinasabi ko, kahit ano man ang mangyari dun sa relasyon yung dalawa, wag na wag mong sisiraan yung ex mo at sasabihin mo na niloko ka. Bakit hindi mo na lang sabihin na okay siya, mabuti siyang tao, pero ganun lang talaga siguro, hindi lang siguro talaga kami ang itinadhana para sa isa't isa. And lastly mga tol, huwag kang maghahabol. Pag sinabing tama na, tama na. Kapag sinabing ayaw ko na, tapos na sa atin, tapos na. Huwag ka nang maghabol pag ganon, tol. Ha? Alam mo kung bakit ka nasasaktan, tol? Ha? Alam mo kung bakit? Kasi ikaw yung habol ng habol. Ang gwapo-gwapo mo, ang ganda-ganda mo, naghahabol ka. Pero minsan, tama yung ganon. Pero minsan mali. Lalong tumataas yung pride mo. Kapag mataas ang pride ng isang tao, walang mangyayari, walang maaayos. Kung mahal mo isang tao, ibaba mo yung pride mo. Ano naman kung maganda ka o gwapo ka, diba? Kung nagmamahalan kayo, ipaglaban mo, habulin mo siya. Oo nga tol, sinabi ko na wag kang maghahabol. Pero kapag nakita mo na mahal ka niya at nagmamahalan pa rin kayo, nararamdaman mo, habulin mo siya. Lalo kapag mahal mo pa. Kasi baka naguguluhan lang siya. Naguguluhan lang siya sa mga desisyon niya sa buhay niya. At ikaw yung pag-asa doon, tol. Oo, nagkamali ka kaya kanya hiniwalayan. Oo, nagkamali ka kaya kayo naghiwalay. Pero meron pa rin pag-asa. Isusuko mo siya ngayon, tol. Ha? Wala nang magiging future sa inyo. Matatapos na lahat-lahat sa inyo. Pwede namang maghabol. Ha? Pwede naman yun eh. Pwede nyo naman habulin yung mga ex nyo. Isa yun sa patunay na mahal nyo talaga sila. Diba? Pero hanggang hindi niya sinasabi sa'yo na tama na at tinitigan ka niya sa mga mata mo, wag na wag kang susuko. Hanggang nararamdaman mo na mayroong pang pag-asa. Huwag mo siyang isusuko agad, tol. Ha? Gumawa ka ng mga bagay, okay? Gusto kong sabihin sa'yo na itodo mo na, itaktak mo na lahat. Mag-effort ka na, tol, para maibalik siya sa'yo. Alam mo bakit? Kasi kapag ginawa mo itong mga to, itinaktak mo na, sinagad mo na lahat ng mga kaya mong gawing efforts para maibalik lang siya. At the end of these efforts, at hindi pa rin siya bumalik, aba, problema na niya yon kapag dumating siya sa time na ma-realize niya na mahal ka pa niya. At ikaw, naka-move on ka na. Alam ng lahat yan mga tol na sobrang sakit, sobrang hirap at sobrang nakakagalit talaga kapag hiniwalayan tayo ng mga taong mahal natin, ng mga ex natin, diba? Pero ganun talaga, diba? Kaya ang payo ko sa inyo mga tol, ang tips ko sa inyo, wag na wag nyong kakalimutan maging mabuting tao pa din. Kahit nakalimutan nila na gawin to sa atin. Kung gusto nang umalis, paalisin mo. Kung gusto nang lumaya, palayain mo. Alam mo kung bakit? Kasi dadating at dadating ka sa punto na makakakita ka ng taong para sa'yo. Makakita ng halaga mo, aalagaan ka at hindi magloloko sa'yo. At yun na mga tol, tapos na tong video na to. Sana may natutunan ka sa mga pinagsasabi ko dito.
Kasi nahihirapan din ako, tol, ha? Nahihirapan ako magbigay ng tips sa inyo tapos hindi nyo naman gagawin, di ba? Tapos mo na yung video na pag mo kakalimutan mag-like dyan sa baba at mag-subscribe ka na sa channel ko. At maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dulo. Kwentuhan ulit tayo sa mga susunod ko pang mga video. Bye-bye. Push!